Sa mga magulang na may bata pang anak, bantayan pong mabuti ang inyong mga tsikiting nang dahil kasi sa kalamansi. Nabilaukan, nakomatos at namatay ang isang 2 taong gulang na bata sa Negros. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Isang batang babae mula Negros Oriental ang binawian ng buhay. Ang dahilan, ang nalulunyang kalamansi. April 5, pasado alas 6 ng umaga, namalengke si Donna kasama ang 2 taong gulang na si Rihanna. Kwento ni Donna, nang madaanan nila ang tindahan ng kalamansi, nang hingi si baby Rihanna, kaya binigyan ito ng tindera. Pagdating namin sa bahay, natulog pa siya saglit, tapos naglaro ulit. Hindi ko naman ma'am, kasi lagi naman siyang naglalaro ng kalamansi at saka ng kamatis. Hindi naman niya kinain, ma'am. Kaya kapante naman ako na hindi niya kakainin 'yon. Silang dalawa lang mag-ina sa bahay at laking gulat niya na lang na nasa bibig na ito ng anak. Sinubukan niya pa raw dukutin pero nasa lalamunan na ito ni baby Rihanna. At dito na nga nabilaukan ng bata. Payo ng pediatrician sa mga ganitong kaso. So, ang pinakamagandang move po dyan yung tinatawag nating Heimlich maneuver na mapalabas natin yung pumasok sa yung kalamansi. To make it very simple, may hangin po tayo sa baga. Ngayon, kung makompress natin konti yung sa baga, yung hangin doon, yun po ang tutulak doon sa bumarang kalamansi or anything sa lalaman para lumabas po. Kasi sometimes hindi po natin siya na finger swipe dahil nga nasa malalim na po. Ayon pa kay Doc, kapag barado ang daluyan ng oxygen at hindi nasuplayan ng utak sa loob ng 5 minuto, magkakaroon ng brain damage. At kahit matanggal raw ang nakabara, posible pa ring mag-seizure, makomatos o tuluyang mamatay ang pasyente. Kaya dapat lahat ng magulang alam ang Heimlich maneuver. Kung sa mga newborn na 1 taon, dapat pababa at sa likod ang pressure. Hahampasin pataas yung likod para makompress yung hangin sa lungs at maitulak yung nakabara sa lalamunan. Paulit-ulit itong gagawin at kung nasa bibig na, saka ito tatanggalin. Ideally, 2 minuto lang dapat ay matanggal na ang nakabara para maiwasan ang brain damage. Ngayon sa mga 2 years old, 1 year old patas na pwede nang tumayo, ganun po ang posisyon. Nasa likod ka po ng pasyente, hanapin mo yung pusod, no? And above the pusod, gagawa ka ng fist. Pipress nyo po ng pataas, no? Press tapos pataas, press pataas, press pataas, press pataas, press pataas. So, sa ganong technique po, na-achieve nyo po yung sinabi kong lumabas yung bara. Pagdating nila Mommy Donna sa ospital, natanggal agad ang kalamansi sa lalamunan ni baby Rihanna. Yun nga lang 10 minuto na ang nakakalipas simula ng mabilaukan at wala nang malay ang bata. Ayon sa mga doktor, namaga ang kanyang utak hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay. Wala naman sigurong ina na gusto mapahamak yung anak, ma'am. Gusto ko sana sa private siya malibing, ma'am eh. Kaso ang mahal. Sana po tulungan niyo po ako na mabigyan ng magandang libingan yung anak ko. Tandaan, prevention is better than cure. Kaya mas makabubuti na huwag bigyan ng mga bata ng mga pagkain, laruan o bagay na maaaring magdulot ng pahamak. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin itong malungkot na sinapit ni baby Rihanna. Kasama natin si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, kamusta na si Mami Donna? At kailan daw yung libing ni baby Rihanna? Paps Dre, nakakalungkot itong balitang ito, lalo na dun sa family, only child kasi itong si baby Rihanna. Kaya sobrang kausap natin kanina, tuliro pa actually talaga si mother. At ayun, ang sabi niya kasi sa atin, kagabi lang pumanaw yung kanyang anak. Kaya ngayon busy pa sila, abala pa sila sa funeral services ng bata. Kaya wala pa talagang tiyak na petsa kung kailan ililibing si baby Rihanna. Kailan nakita ni Mami Donna na talagang naisubo na yung kalamansi? At yun na, nabulunan na.
Pops Ray, ayun, sila lang daw dalawa yung nasa bahay that time. At yun nga, habang naglalaro yung anak niya, napatingin siya, pagkatingin niya, mabilis daw yung pangyayari. Nakita niya parang nahihirapan na yung kanyang anak dahil nakapahawak It's na a sa struggle kanyang na liig. siguro, oo. Yes, tapos Makaya. sinubukan niya nga lapitan, kunin yung kalamansi nga doon sa bibig. Kaya lang, madulas daw kasi, kaya pumasok na dito sa lalamunan. Kaya ayun, nagsisigaw na siya ng tulong sa mga kapitbahay para maisugod yung kanyang anak sa ospital. Pero kasi, Pops Ray, ayun nga, nabanggit ni Mother Donna kanina, ni Mami Donna, na talagang hindi niya inaasahan. Kasi mahilig daw yung mga anak niya sa mga laruan na bilog. Yun ang Ayun. itatanong ko sana, Yeda, no? Hindi pangkaraniwan na mabulunan ka kasi ang kalamansi, halimbawa, makikita mo yan, saan ba sa kusina. Tama. Ay mas madalas pa siguro yung mga bagay na makita ni baby na mga laruan na kanyang pang-araw-araw na nakikita at nilalaro. Pero itong choking is something na hindi common, ano? Ikaw ba, may mga kaso ko ba na alam na namatay dahil sa choking? Hindi rin to common, no? Yes, tama ka dyan, Pops Ray. Hindi siya common. Kaya, pero mayroong mga insidente kasi talaga na nangyayari, kagaya nga nito, kahit na rare case ka siya. Kaya ang sabi ng pediatrician natin, hanggat maaari talaga, iwasan na bigyan yung mga bata ng mga choking hazards, like mga pagkain, mga laruan, kung ano-anong bagay na talaga maaari silang mabulunan. Yung posibleng pwedeng isubo, di ba? Yes, tama ka dyan. Oo, hindi naman kasi alam ng 2 taong gulang na ganun ang mangyayari sa kanya, no? Interesting yung Heimlich maneuver, no? Sinabi ni Doc kanina, no? Ine-explain niya, kinakailangan lahat tayo marunong yan. Gaano ba kadali yan gawin? At of course, alam na natin yung kahalagahan na marunong ka talaga nito, no? Yes, Pops Ray, dapat, according nga sa mga medical experts, talaga nire-recommend nila na dapat lahat, karamihan ng tao ay may alam nito, lalong-lalo na yung mga magulang. Kasi kahit kanina po pwede mo itong gawin, napakadali lang, kanina dinemo natin, sarili lang natin yung kailangan natin, tapos yung bata, onting press lang, o ilang press lang, dapat after mga 2 minutes, hindi na lalagpas sa 5 minutes, dapat matanggal na yung nakabara sa lalamunan ng bata. Gaano Kasi ba kalaki yung bara, Yeda, if you don't mind? Yes, ang banggit sa atin, ang kwento ni Mommy Donna, kasing laki lang ng piso. Okay, so normal na. Normal lang. Pero ayun nga kasi Pops Ray, 2 years old. Kaya talagang maliit pa. Passage. Kaya talagang sakto siya dun sa lalamunan ng bata. Kaya talagang bumara. Ngayon, Yeda, nasa magkano ba ang kinakailangan ng pamilya para mabigyan ng maayos na libing itong si Baby Rihanna? Ayun, Pops Ray, itong yun nga, yung pinapakiusap ni Mami Donna sa publiko ay matulungan sila kasi nakita niya yung partial bill pa lang, Pops Ray, sa ospital, hindi pa sila fully paid eh. Oo. 160,000 plus na. 160 na. Yes, labas pa doon yung doctor's fee. Tapos ngayon nag-inquire sila kaninang umaga doon sa private na funeral nga, yung paglilibangan ng bata. At 92,000 daw. Kaya talagang malaki pa yung kailangang pera nila para maipilbing ng maayos sa private. Mabigat si Baby yung Rihanna. halaga na yan. Okay, maraming salamat, Mobile Journal. Yeda Pascual.